Tanan, please, let's take our Bible and abrihan nato ato mga Biblia sa Romans chapter 5. Magsugod ta ba sa versikulo 6 hangtod sa versikulo 11. Romans chapter 5 beginning in verse 6 down to verse number 11. Karong nga gabi gusto ko maghatag sa inyo og mensahe mahitungod sa cross tungod kay ato lang pong ikuan ba no sa i-relate na to sa unsay kaning event karon sa kalibutan, which is ang kaning Semana Santa. But of course kita sa mga Kristohanon wala taga kuan ana no, wala taga practice na every year tungod kay dili every year mamatay ang ato ang Ginoo. Amen. Namatay siya kausa lang and maura gito siya. Human nga namatay siya, wala na siya namatay pag-usab. Unya human nga nabanhaw siya, wala na po siya namatay pag-usab. Hangtod karon buhi ang ato ang Ginoong Hesukristo. Amen. Pero gusto lang na ako mga igala i-refresh ang inyong mga hunahuna mahitungod sa unsay makuha nato nga pagtulunan mahitungod sa cross. Because when you look at the cross, I believe may encourage ka mga igsoon. Sige, Romans chapter 5 mga higala. Dirita sa versikulo 6, the Bible says, "For when we were yet without strength." Now, hinumdumin ninyo na ha, ayaw ninyo nakalimti. No matter how strong you are, bisan sa imong pananay mo kusgan ka, yana dili gyud ta kusgan gyud igsoon. We are without strength. Okay? So in terms of salvation, dili gyud ta makaluwas pod sa ato ang kaugalingon nato. And ang Dios una ang kaybaluan ni. Kaybalo siya watay kusog, and tungod ana the Bible says in due time Christ died for the ungodly. For scarcely kay talagsaon, no, talagsaon lang. Kanang word scarcely means talagsaon lang. For a righteous man will one die, yet peradventure upon bisan pa for a good man some would even dare to die. Verse 7, "But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Verse 9, "Labaw pa ani, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies," notice that's past tense na, so kebaluta ang gi-address ni Pablo diri katong mga na-save na. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, pero tungod sa kaluwasan we were reconciled to God. Amen. By the death of His Son. Much more labaw pa niini, being reconciled we shall be saved by His life. So ang tao, klaro kayo, ay underline ninyo na igso, no? Maluwas ang tao sa iyahang kinabuhi. Amen. So kung wa gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi, wala gyoy kaluwasan, dili maluwas ang tao. But tungod gihatag ni Kristo iyang kinabuhi, mao na ay kaluwasan. Amen. Pwede maluwas ang tao. Verse number 11, "And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement." Pag-ampotang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong gabi. Father in heaven, we come to you humbly to ask you, Lord, of your blessing for this message that you have prepared for us. Lord, please speak to everyone tonight, and Lord, please use me to encourage your people this evening. Lord, give me wisdom, empower me, give me, Lord, the things that I need in preaching your word. Father, I pray also nga samtang magwali ko, Lord, hayagi ang mga hunahuna, suryahan mga kasing-kasing, dasiga ang mga kinabuhi, Ginoo. Kani, Lord, ang ginaapo, ginapasalamatan, in Jesus' name, amen. Salamat, ug pwede na mo maglingkod mga higala. Ang atong mensahe karong gabi kay encouraged by the cross. Higala, kung ikaw magtanaw ka og cross, madasig ba ka o wala? Dapat mahigala, ma-encourage ka because na-experience nimo ang salvation. Diha gikuha ang kaluwasan sa cross. Amen. Diri sa atong simbahan natay cross. Makakita mo cross bisag asa. Usay makita niyo dira sa Art and Sign ay
na mag-drawing og cross. Diri sa atong simbahan natay cross. Na mga uban nga mga tao na sila ginasulog nga cross. Pero kita may galak kung magtanaw ta sa cross, unta ang atong mahinumduman ang atuang Ginoong Hesukristo. Amen, because ang cross manggod mga higala, dili lang manggod na siya ingon nga simbolo lang na siya. Ang cross na siya kanang lalom nga kahulugan, no? Na siya lalom nga kahulugan sa ato ang mga igsoon. Sa ato nga nakatilaw sa grasya sa Dios, nakasabot ta unsay meaning anang cross. Amen. Now karon nga gabi mga higala, gusto ko maghatag sa iyo tulo ka mga butang karon nga gabi. Because again, the cross of Jesus Christ is not just a symbol. It is a source of daily strength and encouragement. Wag na kung kita no mag Lord's Supper observance ta. Ako ganing prayer nga every time mag Lord's Supper observance ta unta ma-encourage sa after nga mo partake ta sa panog sa juice. Inganan because diha manggod mga igsoon, diha ta nagakuha og kusog nato. Ma-remind manggod ta no, ma-remind ta ba unsay ka nang nahitabo ba sa ato tungod kay gihatag ni Kristo ang iyahang kinabuhi. Tungod kay namatay siya para nato. Amen. O tungod kay nabanhaw siya mga higala. Tonight mga igsoon, let me give you 3 powerful ways the death of Christ encourages us as Christians. Number 1 mga higala, ngano ang kaning kuan kamatayon ni Kristo makadasig ni siya sa ato isip mga Kristohanon? Because number 1, the death of Christ shows us God's unchanging love. Ang kamatayon ni Kristo gapakita ni siya sa ato sa walay pag-usab nga gugma sa Dios. And napansin ninyo mga higala, when speaking of God's love, ang gugma sa Dios ba no, dili siya conditional. It is unconditional. Gihigugma ka sa Dios bisan mga higala nga ikaw nga pagkatao worse ka nga pagkatao. Bisan ikaw nga pagkatao makasasala ka. Gihigugma gyapon ka sa Dios mga igsoon. Amen. The Bible says ato ang text in Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. You know what? Wala gihulat sa Dios nga kita mahimo patang tarong o buutan bago ta niya higugmaon. Gihigugma ta niya may galabisan kita makasasala ta. Amen. The Bible says, while we were yet sinners, samtang kita mga makasasala pa. You know, ang cross mao na ang proof nga ang gugma sa Dios wala nakabase sa tuang performance. Apan nakabase siya sa iyang grasya. Amen. Imagine may gala, nayo sa katao nga mo-donate og kidney. Mo-donate siya sa iyang kidney sa laing tao. Now kaning iyahang tagaan sa iyang kidney dili niya amigo. Imagine na lang kung ang iyang tagaan pagyud sa iyang kidney stranger pagyud. No? Mauna siya ang kanang kuan, mauna siya ang pananglitan sa gugma sa Dios. Mauna siyang pananglitan sa gibuhat sa Dios para sa atua. The Bible says He gave His Son while we were rebellious and unworthy. Amen? Gihatag yapon niya ba ang iyahang anak bisan kita ming talikod ta sa Dios, bisan kita ming supak ta sa iyahang kabubuton, bisan ang tao nagkinabuhi sa iyang kaugalingon, gipili gihapon sa Dios mga igsoon nga kanang tagaan ta niya sa iyang gugma o sa iyang grasya. Amen? So karon nga gabi when you feel unloved, basin ikaw gibati ka nga wa ka gihigugma or way nahigugma sa imuha, or basin gibati ka nga dili ka takos, you are unworthy, or siguro nagbati ka karon nga murag failure ka, ang ako ang i-encourage sa imuha, tan-awa lang ang cross. Tan-awa lang ang cross. God's love has not changed mga igsoon. Bisag unsa ang imuhang mga nabuhat nga kapakyasan diha sa imong kinabuhi,
remember gihigugma gyapon ka sa Dios. Wala na usab ang iyahang gugma sa imuha. Amen. Tungod kay ang iyang gugma sa tao dili conditional. Amen. Kung gihigugma kaniya kaniadto, katong wa pa ka na save, gihigugma gyapon kaniya karon. Amen. Kung sa imuhang pagkakristohano napakyas ka, ayaw pagunahuna nga wa ka gihigugma sa gihigugma gyapon kaniya. Wa biya na usahay pag ang anak sa Dios makasala, bunalan siya sa Ginoo. Because ang kanang pagbunal, chastisement is usa ka na katimailhan sa gugma sa Dios para sa iyang anak. Higala kung wala ta gihigugma sa Dios, pasagdahan lang ta niya nga magbuhat tag mga dili maayo. Dili ta niya badlongon, dili ta niya disiplinahon, dili ta niya bunalan kung wala siya gugma sa to. Pero wala niya na dili ka na ang yang gibuhat sa to. Pag anak ta sa Dios, unya masipyat ta, makabalik ta, labi na no kung sige na nato ginabalik-balik ang atong mga binuhatan nato, ang Dios mangita gyud way nga kita mahigmata ta. O usa sa mga buhaton sa Ginoo para mahigmata ang iyang mga anak kay bunalan niya ang iyang mga anak. Sa ato murag painful siya, pero mahigala sa part sa Ginoo maayos siya. And ikaw nga nasakitan karon tungod sa iyang pagbunal, wala tod ka siguro ganahi, but later mga igsoon magpasalamat ka sa Ginoo nganong gibunalan kaniya karon. Amen. Tungod kay kanang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, whether kana mga maayo o dili mga igsoon, para na tanan sa ato ang kaayuhan. Amen. So pasagdahan nato ang Dios sa iyang gusto buhatan sa ato. So kung ikaw mga igala gibati ka karon o kanang siguro discouragement, failure, maybe nagbati ka nga murag way nahigugma sa imuha, wala ning tagad sa imuha, just look at the cross. Kaya ang kanang cross, simbolo na sa gugma sa Diyos para sa imuha. Amen? Mao na siya. Number 2, the death of Christ. Nganong kaning kamatayon ni Kristo, dapat maka-encourage ni siya sa ato because number 1, the death of Christ shows us God's unchanging love. Number 2, the death of Christ secures our complete forgiveness. Ang kamatayon ni Kristo mo rin nag-secure sa ato ang complete nga kapasayloan. Amen? Colossians chapter 2, pwede na to kuha na to mga Bible, niya magbasa ta dali diha. Sa Colossians chapter 2, verse 13 and 14. Ang pulong sa Diyos, nagsulti din sa ato mga igala sa versikulo 13. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, tanawa, having forgiven you all trespasses. Ikaw gipasaylo niya sa tanan nimong mga kalapasan. Amen? Nindot no paminawon, versikulo 14. Nagapapa sa sinulat sa kamot nga mga ordinansa nga kaniadto batok kanato, nga kanhi supak kanato ug mikuha niini gikan sa dalan nga nagalansang niini ngadto sa iyang cross. Versikulo 15. Dira lang dito tama, no? So kita ni may gala, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. So sibot pa sa butani, matagsala nato mga gala when you try to understand sa verse nga atong gibasa sa 13 ug sa 14, ang ato ang sala past, present and future, no, gilansang na kuno na dito sa cross uban ni Kristo. Amen. Ikaw wala na ka sa diyang gidawat nimo si Kristo sa imo ang kasing-kasing, wala na ka na ilalom sa judgment sa Ginoo. You are not under condemnation. Ang imuhang record mga igala limpyo na tungod kang Kristo. Amen? In ancient times, a death list would be nailed to a door.
kung naiutang mga higala ang tao dito na no ilansang na dito sa ilang pultahan, sa ilang balay. Kung mabayaran na siya, stamp na siya. Ang tawag ana sa Greek kay tetelestai. Ang but pasabutan ng tetelestai kay paid in full. Gibayaran siya nga buo. Mao na siya mga higala ang gisinggit ni Jesucristo sa John chapter 19 verse 30. No? When Jesus said mga higala, it is finished. But pasabutan na tanang utang nimo di sa Ginoo, gibayaran na tanan ni Jesucristo. Amen. So, same gyapon ba no sa unang panahon ba? Pag naiutang ang tao, daghang utang, dito na i-post. Ipin na siya dito sa ilang pultahan. Pag mabayaran na, stamp siya, niya sulatan siya, tetelestai, meaning paid in full. That's what the Lord Jesus did for us. Amen? Kaya di man nato mabayaran itong mga sala. So, naay nagbayad sa atong mga sala. Hugmao na ato ang Ginoong Hesukristo. Amen. So, ikaw karon basin nagkinabuhi ka nga murag sige lang gyapon ka dala sa imong guilt nimo. Ingon na, ang akong encourage sa mga igsoon, undangin na stop carrying your guilt. Ngano man, gipas-an na ni Hesukristo. Amen? Gipas-an na niya ang imuhang sala didto sa cross. Pag kinabuhi nga gawas nun diha sa Ginoo mga igsoon. Always remember nga sa diha nga ikaw midawat ka kay Kristo, naghinulso ka sa imong sala, gipasaylo na ka sa Ginoo sa tanan nimong mga kasalanan. Amen? Ikatulog ang katapusan. The death of Christ guarantees our final victory. So why the death of Christ should encourage us? Number one, the death of Christ shows us God's unchanging love. Ikaduha, the death of Christ secures our complete forgiveness. Ikatulo, the death of Christ guarantees our final victory. Kaya balo ba mo unsa ang gipatay ni Kristo sa diha siya naghalad sa iyang kaugalingon dito sa cross? Ang iyang gipatay ang gahom sa kamatayon. Ang iyang gipatay mga higala, ang iyang gipildi ang kamatayon. Amen. Tanaw na to sa Hebrews chapter 2, dali lang sa verse 14 and 15. Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. Ang pulong sa Dios nagsulti sa ato dinhi, for as much then as the children are partakers of flesh and blood. Siya, si Jesucristo, siya pud ningon sa siya. Ningkuha pud siya. Ugon sa He took part of the same. Ningkuha po siya og flesh and blood. Mo na si Jesucristo nagkatawang tao siya, ang Dios nagkatawang tao. The Word became flesh. Aron pwede siya mamatay para sa tanan. And ang kaning kamatayon niya, tanaw sa verse 14, that through death He might destroy him. Who is this him? He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Kita niyo na? Namatay si Kristo sa katuyuan aron pildihon niya ang yawa. Kaya nga naman, ang yawa, siya ang author sa kamatayon. Wala may galanong sa nga bantayan nato bitaw sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Basta anything nga magbunga og kadaot, kalaglagan og kamatayon, sa yawa na siya. Di na siya sa Ginoo. Ang Ginoo kinabuhi. Amen? Mo na kung ang tao may gala, nangandoy, nangitag kinabuhi, kinahanglan siya mo adto sa Ginoo. Amen. Tanawa ni mianhi si Jesucristo diri, namatay siya, nabanhaw siya, aron pildihon niya ang gahom sa ang katong naay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Amen. Salamat sa Dios may gala. Bisan naata diri nagpuyo sa kalibutan ug samok pa no diri sa kalibutan. Kay balo ba mo bisag unsa ka dako ang mga pagsulay nga tubangon nato diri sa kalibutan. You know what? We are destined. We are destined to win in the end gyapon. Amen. Bisag karon murag gidabudabuhan tag mga problema, no, nagpatong-patong ato mga problema mga higala, sa katapusan mudaog lang gihapon ta. Amen ba?
Nganuman, mao man ay rason may galang nganong miani si Kristo. Miani siya diri aron tagaantag kadaugan, dili aron mahimot ang biktima. Dili aron mapildita. Amen? Karon kay gibutang naman nato ang faith diha kay Jesus Christ, sa katapusan mudaog gyud ta. Di gyud ta mapildi. Amen? Sa katapusan mga higala, langit gyud gyapon ang atuang padulngan. Di na gyud pud ta malaglag sa impierno. Amen ba? Amen. Tanaw niyo sa bersikulo, last na lang ni bersikulo 15. The Bible say 15. The Bible says, and delivered them. Kinsa maning them, katong mga na-save, katong mga tao nga mingdawat kang Hesukristo, and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Kita niyo na ang tao in bondage gid siya mga higala sa sala o sa kamatayon. Pero katong mga nagbutang na sa ilang trust diha kay Hesukristo, nakalingkawas na to sila sa pagkaulipon. Amen? Diha sa kamatayon, sa sala o sa impyerno. Higala, ang akong isulti sa inyo ang tanan mga igsoon is this. Si Hesukristo, wala lang siya namatay. Gi-conquer yun niya ang kamatayon. Through His death and resurrection, naatay paglaom, labaw, beyond, no, sa lubnganan. Ang atong kaaway nga maong yawa, nga sige pagyapog samok sa tuwa karon, napildi na siya. Mura ba ka nang gadula ka og kanang chess ba? No, kanang gadula ka og chess mga higala, yun na nga kung sa baga na checkmate nimo ang imong opponent nimo. Amen? Ang yawa mga higala na checkmate na sa ato ang Ginoong Hesukristo. Now, sa ato ang kinabuhi diri gatubang pagyapon tag mga gubat, pero ang gubat mga igsoon nadaog na sa ato ang Ginoong Hesukristo. Amen? So when life is hard, when death seems near, when trials come, remember, the cross was not the end. Human nga namatay ang ato ang Ginoong Hesukristo, unsay ning sunod, human sa iyang kamatayon, ang pagkabanhaw. Amen. Unya tungod kay nabanhaw siya, unsay nagpaabot sa tanan nga mga tao nga mingdawat kang Kristo, eternal life. Kinabuhing dayon dito sa langit. Amen. The death of Christ, dili lang ni siya ingon nga past event. It's a present power. Kini nagpamatuod sa gugma sa Dios, kini nagprovide og forgiveness sa atoa, o kini nagsaad og future victory sa atoang tanan. So ang question mga higala karong gabi, how should we respond? How should we respond sa ingon ani nga truth nga nadungga nato karong gabi? Well, karon mga higala kay na sabta nato nga kita gihigugma ta sa Dios unconditionally and unchangingly, kinahanglan nga magpahulay ta diha sa gugma sa Ginoo. Amen? We should rest in that love. Unya, we should live in that grace. Unya, maglakaw ta diha sa paglaom. Karon nga gabi, Kristohanon ka o base na nag-struggle ka karon. Nag-struggle ka na kay guilt, base na shame, or base na discourage ka karon nga gabi. Ang ako ang encourage sa imo karon nga gabi mga higala, no, muani ka di sa altar, muluhod ka, unya, paabot nimo sa Ginoo ang imuhang mga kabugaton nimo. And be reminded, mga igsoon, nga si Kristo namatay siya aron tagaan kag paglaom. Amen? So kung unsa man ang imuhang ginaatubang karon diha sa imong kinabuhi, remember, dili ka na ang katapusan sa imong kinabuhi, na ay paglaom nimo. Mo na ayaw o give up sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Amen? Duka to mga ulo, piyo na to mga mata palihog. Let's bow our heads and close our eyes. Tonight, let's contemplate. Let's contemplate this message.
in our life. Let us pray first. Father God in heaven, thank you Lord sa imuhang kaayo. Salamat Ginoo sa mensahe. Salamat sa imuhang paghinumdom sa amo. Mahitungod sa imuhang gugma alang kanamo. Mahitungod sa cross. I pray Lord tonight that you speak to everyone. Lord, kung unsa ang need sa imong mga anak diya sa ilang kinabuhi karon, Father, please speak to their hearts. Remind them of your love for them. Na despite sa mo ang mga kakulangon sa kinabuhi or sa mo mga failures, gihigugma gyapon mi nimo. Ang imong gugma sa amo wala na usab. And Lord, I pray Ginoong Diyos nga whoever is discouraged tonight, whoever is tired this evening, whoever is carrying guilt in their life, whoever, Lord God, is facing shame, please, Lord God, encourage them this evening. Ibalik ang ilang kusog, ibalik ilang kadasi. Lord, kung sila na priso, Ginoo, nagbati sila, murag na priso sila. I pray, Lord, that you help them, free them. Unsa nang butang, Ginoo, ang nag-in bandage sa ila karon. Tabangi sila, Lord, nga magkinabuhi sila nga gawas nun, malipayon, madasigon, diha sa ilang Christian life. Tungod kay ikaw, Lord, nihatag ka namong kaluwasan, o kining kaluwasan mao ni naghatag sa among kadaugan. Please, Father God, bless this invitation. Tagbua, Amahan, ang mga spiritual needs sa imong mga anak karon. O kini ang among ginaampo ginapasalamatan. In Jesus' name. Manindog tang tanan palihok.